6 na buwan na akong diborsiyado nang tumawag ang aking ex-husband. Sinabi niyang ikakasal siya sa ika-8 ng susunod na buwan at nagpadala na raw siya ng imbitasyon sa akin. Sumagot ako, hindi ako makakapunta. Andanbal, ilinambal, nanggapula, andanbal, andanbal, nagpatuloy ako. Kagagaling ko lang, manganak. Pagkaraan ng 30 minuto, humahangos siyang pumasok sa hospital room ko. Agad kong naamoy ang matapang na amoy ng antiseptiko at sariwang dugo na nagpabalik sa akin sa matinding operasyon na nangyari kagabi. Ang sugat sa ibabang bahagi ng aking tiyan ay nagbigay ng panakanakang kirot na nagpapaalala sa akin ng pakikipaglaban na pinagdaanan ko. Mahina akong gumalaw, sinisiguro na hindi magigising ang munting nilalang na nakahiga sa incubator sa tabi ng aking kama. Doon, natutulog ng mahimbing ang aking anak na nais kong pangalanang Gabriel Andres Reyes Alcantara. Pero ang term niya ay Ambo. Nauna siyang ipinanganak ng 2 linggo. Ang kanyang balat ay mamula-mula, kunot at mukha siyang napakaliit na nakabalot sa isang puting kumot. Sa labas ng bintana, ang Maynila ay makulimlim at ang ulan ng habagat ay tahimik na bumabagsak na nagpalabo sa outline ng mga high-rise building sa Makati. Ang ingay sa kalye ay hinarangan ng makapal na salamin at sa silid na ito, tanging ang katahimikan ang naghari. Nakahiga ako, nakatingin sa aking anak. Kasabay ng matinding kaligayahan, isang matinding kalungkutan ang bumalot sa akin. Wala sa tabi ko ang aking asawa o pamilya. Tanging ang kaibigan ko lang na si Chloe ang umuwi sandali para kunin ang mga kinakailangan kong gamit. Biglang tumunog ang telepono sa side table na bumali sa katahimikan. Nang sumulyap ako sa screen, ang pangalan ng ex-husband ko ay lumitaw ng malamig at matalim, tila humihiwa sa aking puso. 6 na buwan na ang nakalipas. 6 na buwan mula nang lisanin namin ang korte at magpasyang maghiwalay. Nag-atubili ako. Nais kong huwag sagutin, ngunit ang aking mga daliri ay walang kamalay-malay na dumulas patungo sa berdeng button. Marahil sa isang bahagi ng aking puso, hindi ko pa tuluyang natatanggal ang dating gawi. Hello? Ang aking boses ay tuyo at barado dahil sa pagod. Mula sa kabilang linya, narinig ko ang pamilyar na tinig niya. Ang boses na nagpakilig sa akin noong nasa kolehiyo pa kami ay mayroon ng nakakatakot na paggalang na nagpapahiwatig ng distansya. Kumusta ka, Sofia? Tanong ni Gabriel Alcantara. Alam kong iyon ay formal na pagbati lamang, isang pakiusap na may ibang layunin. Siya ay isang taong abala sa pamamahala ng isang buong real estate conglomerate. Hindi siya tatawag para lang magtanong sa kalagayan ng ex-wife niya. Mabuti. Maikli kong sagot. Hindi inaalis ang tingin sa munting dibdib ng aking anak na umaangat bumababa. Anong kailangan mo? Akala ko abala ka. Narinig ko ang isang mahinang tawa sa kabilang linya. Ito ay isang tawa na puno ng kumpiyansa, ang tawa ng taong laging nakakakuha ng advantage sa bawat negosasyon. Ganoon ka pa rin, ang sungit mo. Tumawag ako para magbahagi ng isang balita. Tayo pa rin naman ay naging mag-asawa, ayaw kong malaman mo pa sa iba. Kinuyom ko ang dulo ng kumot. May hindi magandang pakiramdam akong nadama. Sa susunod na buwan, ika-8, ikakasal kami ni Eliza Sai Perez sa Peninsula Manila. Sana dumalo ka, Sofia. Kung sa bagay, kahit naghiwalay na tayo, pwede pa rin naman tayong maging magkaibigan, di ba? Ang bawat salita ni Gabriel ay tumagos sa aking tainga. Natural lang na magpakasal siya. Si Eliza ay nag-iisang anak ng isang makapangyarihang pamilya at isa siyang malaking tulong sa kanyang negosyo. Hindi ba't iyon ang isa sa mga dahilan ng aming diborsyo na hindi ako karapat-dapat tumayo sa tabi niya? Ngunit bakit may bahagi pa rin ng aking puso ang nasasaktan, tila tinamaan ng matalim na kutsilyo? Ang sakit ay mas malinaw pa sa kirot ng sugat sa operasyon. Inaanyayahan niya ako, ang ex-wife niya, na saksihan ang kanyang kaligayahan kasama ang bagong babae
6 na buwan pa lang matapos kaming maghiwalay. Ang kalupitan ni Gabriel ay laging nakabalot sa isang perpektong maginoong pagbalat. Ano ang gusto niyang patunayan? Na siya ay matino o gusto niyang makumpirma na ako ay tuluyan ng naging nakaraan? Sofia, nakikinig ka ba? Tanong niya. Nang manahimik ako ng matagal, tumingin ako sa aking anak. Ang bata ay gumalaw at inumang ang kanyang maliit na bibig. Isang kakaibang lakas ang bumangon sa aking kalooban. Hindi na ako ang asawang nagtitiis at naghahanda ng hapunan gabi-gabi para sa kanya. Ako na ngayon ay isang ina. At ang inang ito ay hindi papayag na saktan pa siya ni Numan, kahit pa ang ama ng kanyang anak. Kalmado akong sumagot. Ang aking boses ay hindi na nanginginig, bagkus ay naging malinaw at malamig. Salamat sa imbitasyon, pero pasensya na, hindi ako makakapunta. Bakit? May busy ka ba? Kung dahil yan sa gallery mo, ipagpaliban mo muna ng isang araw. Padadalhan kita ng driver, hindi dahil sa mga pinta o kung ano pa. Pinutol ko siya. Ang bawat salita ay lumabas ng magaan na parang balahibo, ngunit ang bigat ay parang isang toneladang bato. Nagpapagaling pa ako sa panganganak. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kabilang linya. Tila huminto ang oras. Narinig ko ang mahinang tunog ng baso na naglalapat at ang bulungan ng kung sino man sa tabi ni Gabriel, at pagkatapos ay ang paghingal niya. Ano? Ang boses ni Gabriel ay basag, nawala ang lahat ng pagiging gentleman kanina. Sabi ko, nagpapagaling pa ako. Kagabi, nagkasiserian ako at nanganak ng isang lalaki, kaya ayos lang na wala ako sa masayang araw mo. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Ayaw kong makinig sa anumang paliwanag o pagdadahilan. Mariin kong pinindot ang end call button. Ang screen ay naging itim. Inihagis ko ang telepono sa kutson ng kama. Pakiramdam ko, inalis ko ang isang malaking bato na matagal nang nakadiin sa aking dibdib. Nagsimulang umiyak si Ambo. Pinigilan ko ang sakit ng aking sugat, gumalaw ako at dahan-dahang pinat ang bata. Hush, mahal. Nandito si Mommy. Tayong dalawa lang ang magkasama. Wala na tayong kailangan pang iba. Mainit na luha ang dumaloy sa aking pisngi. Nanalo ako sa usapan kanina. Ngunit bakit napakawalang laman ng aking puso? Alam ko na ang mga salitang sinabi ko ay hindi lamang isang pagtanggi, ito ay isang mitsa na sisindi sa isang bomba. Sa ugali ni Gabriel Alcantara, hinding-hindi niya ito palalampasin. Ang mapanganib na kapayapaang ito ay malapit ng matapos, 30 minuto. Iyan ang oras na kinailangan para mabuksan ang pinto ng silid ng marahas matapos kong ibaba ang telepono. Abala ako sa paghahanda ng formula milk para sa bata. Ang malakas na pagtama ng mabigat na pinto sa dingding ay nagpatawa sa mahimbing na natutulog na si Ambo. Agad kong niyakap ang bata at lumingon. Nais kong sumigaw at magreklamo sa pag-iingay sa ospital, ngunit nang makita ko na si Gabriel iyon, natigil ang mga salita sa aking lalamunan. Ngunit hindi siya ang CEO Gabriel Alcantara na nakasanayan ko, ang lalaking laging maayos ang buhok, may perpektong plansa ang damit, at may mamahaling pabango. Ang lalaking nakatayo sa harap ko ay hindi kapani-paniwalang haggard. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit, marahil para sa kasal. Ngunit ang kanyang vest ay nakakalas, at ang laylayan ng kanyang damit sa loob ay nakalabas. Ang boutonniere sa kanyang dibdib ay lanta, at ang kanyang buhok ay gulo at basa sa pawis. Ang kanyang mukha ay namumula, at ang kanyang paghinga ay mabilis, tila tumakbo siya ng ilang kilometro. Ang butil-butil na pawis ay dumadaloy sa kanyang noo at bumaba sa kanyang baba. Nakatayo si Gab sa harap ng pinto na tila napako. Ang kanyang malalaking mata ay nagpapalit-palit ng tingin sa akin at sa pulang sanggol na umiiyak sa aking kandungan. Ang kanyang titig ay puno ng gulat, pagdududa, at isang kakaibang takot na ngayon ko lang nakita sa kanya. Sofia, ang boses niya ay basag, tila hangin na pilit na lumalabas sa siwang ng pinto. Pinigilan ko ang malakas na tibok ng aking puso at sinubukan kong manatiling kalmado. Inaloko ang bata at tiningnan ang kumot ni Ambo. Hindi siya tiningnan. Bakit ka nandito? Ito ay recovery room.
Bawal ang mga walang kinalaman. Bawal ang mga walang kinalaman. Hindi pinansin ni Gabriel ang aking malamig na pagsalubong. Pumasok siya sa silid ng mabilis. Ang distansya sa pagitan namin ay mabilis na lumiit. Ang amoy ng pawis, pabango at kaguluhan ay naghalo at tumama sa aking ilong. "Seryoso ka ba?" tanong niya, nanginginig ang boses. At itinuro ang bata, "Anak mo yan." Itinaas ko ang aking ulo at tiningnan siya ng diretso sa mata. Sa itim na mga mata na dating nagpaibig sa akin, nakikita ko ngayon ang refleksyon ng isang babaeng mukhang pagod na nakasuot ng maluwag na damit ng pasyente. "Anak ko," malinaw kong sagot. "Sino ang ama?" Ang boses ni Gabriel ay umuungal. Ito ay isang pinigilang sigaw, ngunit sapat na para sirain ang aking kapayapaan. Lumapit pa siya at mahigpit na hinawakan ang railings ng kama. Ang mga buto ng kanyang daliri ay namuti. Tumawa ako. Isang ngiting mapait. "Kakaiba ang tanong mo. 6 na buwan na tayong hiwalay. May sarili akong buhay. At may sarili ka. Ano man ang mangyari sa anak ko, anong pakialam mo, CEO Alcantara? Huwag mo akong baliwin." Nawala sa sarili si Gabriel. Yumuko siya, inilapit ang mukha niya sa akin. 6 na buwan. 6 na buwan lang matapos tayong maghiwalay. Nanganak ka na. Kung ibabawas natin ang 10 months ng pagbubuntis, ibig sabihin, buntis ka na bago pa tayo pumunta sa korte. Hindi ba? Natapos niya ang kalkulasyon sa loob lamang ng ilang segundo. Alam kong hindi ko na ito maitatago at ayaw ko na ring itago. Oo, pag-amin ko, may hamon sa aking tingin. Kaya sumabog ang boses ni Gabriel. Pula ang gilid ng kanyang mata. "Bakit hindi mo sinabi? Bakit naglakas loob kang itago sa akin ang napakalaking bagay na ito? Bakit? Para ano?" Tanong ko pabalik. Puno ng galit ang aking boses. "Para humingi ng awa sa iyo? O baka para magpakita ka ng responsibilidad habang abala ka sa paghahanda sa pagpapakasal sa magandang babae? Tingnan mo ang sarili mo. Noong araw na pinirmahan natin ang diborsyo, ano ang sinabi mo? Kailangan mo ng asawang makakatulong sa negosyo, hindi isang artistang nagpapantasya. Sabi mo, kailangan mo ng kalayaan at tagumpay. Ibinigay ko sa iyo ang kalayaang iyon. Ano pa ang gusto mo?" Nanlamig si Gabriel. Ang mga salitang matagal nang nakatanim sa aking puso ay binalik ko sa kanya ngayon. Binitawan niya ang railings ng kama at lumayo ng isang hakbang. Tila siya sinampal ng malakas. Umiiyak pa rin si Ambo sa aking kandungan. Ang iyak niya ang bumali sa matinding tensyon. Tinitigan ni Gabriel ang bata. Ang tingin niya ay nanginginig. "Ipakita mo sa akin ang bata," bulong niya. Ang kanyang boses ay biglang naging kakaibang mahina. "Hindi." Mas mahigpit kong niyakap ang bata. Ang aking likas na pagiging ina ay bumangon. "Umalis ka na. Naghihintay ang fiancé mo." "Gusto kong makita ang bata," biglang sigaw ni Gabriel. At sumugod siya, tila nais agawin ang bata. "Huwag mong hawakan," sigaw ko, at yumuko ako para protektahan ang bata. Biglang bumukas muli ang pinto. Isang nurse na may matigas na mukha ang pumasok at nagsalita. "Pakiusap, manahimik kayo. Ospital ito, hindi palengke. Sino kayo? Umalis kayo ngayon din." Napatigil si Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa hangin. Nagpalit-palit siya ng tingin sa akin, sa bata at sa nurse. Kahit ang nurse ay natakot sa matinding tingin niya, ngunit hindi na siya nagwala. Dahan-dahan siyang nagbaba ng kamay, inayos ang gusot niyang damit. Huminga siya ng malalim, sinisikap na ibalik ang kanyang pagiging kalmado, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. "Ako ang ama ng batang ito," sabi niya sa nurse. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit may bigat sa bawat salita. Pagkatapos, bumalik siya sa akin. Ang kanyang tingin ay naging madilim, tulad ng kalangitan bago ang bagyo. "Akala mo, maitatago mo ako habang buhay, Sofia? Nagkamali ka. Ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang pag-aakalang maaagaw mo sa akin ang karapatan na maging ama ng Alcantara.
Sa mga salitang iyon, tumalikod siya at umalis sa silid. Ang tanging naiwan ay ang malamig na kawalan at ang pag-aalala na mabilis na lumalaki sa aking puso. Alam kong ang totoong bagyo ay nagsisimula pa lamang. Matapos umalis si Gabriel, nanatili akong nakaupo sa kama, nanginginig ang buong katawan. Si Ambo ay tumigil sa pag-iyak at natulog ng tahimik sa aking kandungan. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa aking maliit na daliri, tila humihingi ng proteksyon. Umiyak ako muli habang tinitingnan ang aking anak. Akala ko handa ako para sa araw na ito, ngunit hindi ko inasahan na darating ito ng ganito kabilis at katindi. Ang pagdating ni Gabriel ay tulad ng isang malaking bato na inihagis sa tahimik na lawa ng kapayapaan na matagal ko nang pinagsikapan na mapanatili. Natatakot ako. Ang takot ng isang inang walang laban sa harap ng kapangyarihan at yaman ng kanyang ex-husband. Tama si Gabriel. Maliit ang pagtingin ko sa kanyang pagkamay-ari. Muling bumukas ang pinto at sa pagkakataong ito, si Chloe iyon, ang matalik kong kaibigan, ay pumasok na may dalang malalaking bag. Nang makita niya ang namamaga kong mata, nagulat siya. Anong nangyari? Masakit ba ang sugat mo? O nag-iinarte ba ang bata? Ibinato ni Chloe ang kanyang mga bag sa sopa at tumakbo. Hinawakan ang aking noo. Bumisita rito si Gabriel, bulong ko. Nanlaki ang mata ni Chloe at nanatiling nakabuka ang kanyang bibig. Ano? Nalaman na agad ng lalaking iyon? Paanong nangyari? Hindi ba tumawag lang siya kanina para magpakasal? Nagsalita ako nang hindi nag-iisip. Nasabi kong, nagpapagaling pa ako sa panganganak. Sinampal ni Chloe ang kanyang noo. Diyos ko, Sofia, sinuway mo ang bahay pukyutan. Kaya, anong reaksyon niya? Ikinuwento ko sa kanya ang maikli, ngunit matinding paghaharap namin. Nang matapos ako, tumigas ang mukha ni Chloe. Naglakad-lakad siya sa silid, nagpapakita ng matinding pag-aalala. Sa ugali ni Gabriel Alcantara, hinding-hindi siya mananahimik. Siya ay ambisyoso at medyo macho pa. Ngayong alam niyang may anak siyang tagapagmana, gagawin niya ang lahat para kunin ang bata. Ano ang plano mo? Hindi ko alam, iling ko. Ang kawalan ng lakas ay bumalot sa akin. Maaari ko itong palakihin mag-isa. May naipon ako at maayos naman ang gallery ko. Hindi ko kailangan ang pera niya. Hindi pera ang problema, sigaw ni Chloe. Ang problema ay ang pagmamalaki niya at ang kanyang pamilya. Sa tingin mo ba, hahayaan lang ng nanay niya na si Doña Aurora na lumaki ang tagapagmana ng pamilya Alcantara sa labas? Ang salita ni Chloe ay tumama sa aking puso tulad ng karayom. Ang dating biyenan ko, si Doña Aurora, isang matalas, makapangyarihang babae na mas pinahahalagahan ang pangalan at heritage kaysa sa buhay. Dati pa, hindi na niya ako gusto dahil isa lang akong simpleng artista na walang pinagmanahan. Ngayong alam niyang nagluwal ako ng apo niya, ituturing niya ang bata bilang pag-aari ng pamilya Alcantara, hindi bilang anak ko. Biglang bumukas muli ang pinto. Sa pagkakataong ito, hindi lang isa. Si Gabriel ang nangunguna. Hinubad niya ang kanyang vest at necktie, nakasuot ng puting kamisa na may nakatuping manggas. Sa likod niya, 3 doktor na nakasuot ng puting gown at 2 nurse na nagtutulak ng iba't ibang kagamitan ang sumunod. Anong ginagawa mo? Natakot ako at mahigpit kong niyakap ang bata. Hindi ako tiningnan ni Gabriel, lumingon siya sa pinakamatandang doktor at magalang na nagsalita, Profesor, pakitingnan niyo ang bata. Nauna siyang pinanganak ng 2 linggo. Nag-aalala ako na baka hindi pa ganap na gumagana ang kanyang baga at pakikunin na rin ng DNA sample. Gabriel Alcantara, nababaliw ka ba? Sinigaw ko at sinubukan kong bumangon. Ngunit ang sakit sa aking sugat ay nagpaupo sa akin muli. Lumapit si Gabriel at pinindot ang aking balikat. Ang kanyang kamay ay mainit at malakas, ngunit naramdaman ko ang pagpipigil niya na huwag akong saktan. Humiga ka na lang.
Huwag mong igalaw ang sugat mo. Ang kanyang boses ay mahina, nawala na ang pagiging agresibo ngunit puno ng utos na hindi mo maaaring tanggihan. Ginagawa ko lang ang pinakamainam para sa anak ko. Wala kang karapatang pigilan ako. Anak ko, hindi ko kailangan ng test. Anak ko ito. At anak mo rin. Umuungal si Gabriel ng mahina sa mukha ko. Ang kanyang mata ay tumagos sa akin, isang halo ng galit at kumpiyansa. Tingnan mo ang mukha niya, Sofia. Ang malapad na noo, ang maliit na bibig. Hanggang kailan mo itatago ang katotohanan? Tiningnan ko si Ambo. Natutulog siya. Ang koneksyon ng dugo ay hindi matututulan ng salita. Si Professor Kim ang authority sa pediatrics. Paliwanag ni Gabriel, ngunit ang tingin niya ay hindi umaalis sa bata. Maganda ang pasilidad ng ospital na ito, ngunit hindi ito ang pinakamahusay. Kailangan kong masigurado na walang anumang problema sa anak ko. Sinubukan ni Chloe na mamagitan, ngunit pinigilan siya ng bodyguard ni Gabriel na nakatayo sa harap ng pinto. Tiningnan lang niya ako nang may pag-aalala. Sinimulan ng mga doktor ang pagsusuri kay Ambo. Maingat at propesyonal sila. Wala akong magawa kundi panuorin sila habang kinukuhanan nila ng dugo ang sakong ng aking anak para sa pagsusuri. Sa pagdikit ng karayom, sumigaw ang bata at ang aking puso ay tila nasusunog. Tumingin sa ibang direksyon si Gabriel. Ang mga litid sa likod ng kanyang mahigpit na nakakuyom na kamao ay lumitaw. Nagdurusa rin siya. Napagtanto ko iyon. Nang umalis ang mga doktor matapos ang pagsusuri, nanatili si Gabriel. Kinuha niya ang isang silya at umupo sa tabi ng incubator. Tahimik siyang nakaupo, nakatingin sa bata na huminto na sa pag-iyak at natutulog. Ang tensiyon sa silid ay napalitan ng malungkot na pag-aalala. Bakit mo ginawa? Tanong ni Gabriel, hindi tumitingin sa akin. Ang tingin niya ay nakapako pa rin sa bata. Pareho ang tanong, ngunit wala ng galit. Ang naiwan ay mabigat na pagsisisi. Sa loob ng 6 na buwan, nabuhay ako na parang makina. Pero ikaw, dinala mo ang anak ko sa iyong sinapupunan. Nagtiis sa paglilihi, nagbago ang katawan at ipinanganak mo ang bata ng mag-isa. Ano sa tingin mo ako? Mas may awa pa ang mga taong nasa kalye. Ikaw ang pumili ng iyong negosyo. Sagot ko, may pagod sa aking boses. Pinili mo ang mahabang business trips at drinking sessions para sa negosyo. Pinili mo si Eliza na makapagbibigay sa iyo ng malalaking contract. Ako, pinili ko lang na protektahan ang anak ko mula sa iyong kalkulasyon. Lumingon sa akin si Gabriel. Ang kanyang tingin ay komplikado. Halo ng pagsisisi at ng pagiging matigas ng ulo ng isang lalaking hindi kailanman aaminin na siya ay mali. Hindi ko sinabi na ayaw ko ng bata. Kung alam kong buntis ka, hinding-hindi ako makikipagdiborsiyo. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ko sinabi. Malungkot akong ngumiti. Ayaw ko ng kasal na pinananatili lang ng responsibilidad. Gusto kong mahalin, Gabriel Alcantara, pero matagal mo na akong hindi mahal. Nanahimik si Gabriel. Hindi siya sumagot. Marahil, alam niya rin ang mapait na katotohanan. Ang aming kasal ay unti-unting namamatay bago pa namin pinirmahan ang divorce papers. Ang batang ito ay huli na para iligtas ang aming pag-ibig, ngunit masyadong maaga para maging bagong tanikala. Tumunog muli ang telepono ni Gabriel. Tiningnan niya ang screen, napakunot ang noo, at pinatay ang tawag, ngunit tumunog ulit ito. Si Eliza yan, mapait kong sabi. Tumalikod ako sa dingding. Tumatawag na ang fiancé mo. Umalis ka na. Huwag mo siyang hintayin. Nagpalit-palit ng tingin si Gabriel sa telepono, sa akin, at sa bata. Tumayo siya, ngunit hindi niya sinagot ang tawag. Pinatay niya ang telepono at inihagis sa sopa. Kinansela ko na ang kasal, mariin niyang sabi. Nagulat ako at lumingon. Ano? Kinansela ko na ang kasal kay Eliza. Paglabas ko ng hotel para pumunta rito, inutusan ko ang sekretary ko na kanselahin ang lahat. Tinitigan ko siya. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Nababaliw siya. Kinansela niya ang kasal sa anak ng kanyang partner dahil lang sa isang bagong silang na sanggol.
Nababaliw ka, bulalas ko. Marahil, mapait na ngumiti si Gabriel at nagtaas ng gilid ng kanyang labi. Maingat niyang inabot ang maliit na kamay ni Ambo na nakausli sa kumot. Pero narito ang anak ko, hindi ako maaaring magpakasal sa ibang babae. Ang kanyang kilos, ang panginginig ng kamay ng isang makapangyarihang tao na kumokontrol sa real estate conglomerate ay nagpakilabot sa aking puso sa sandaling iyon. Ngunit agad akong sinaktan ng aking katinuan. Huwag kang maniwala. Huwag kang maniwala sa pagsisisi na ito. Hindi ito pag-ibig. Pag-aari lang ito. Hindi umalis si Gabriel. Pinalabas niya ang lahat ng bodyguard niya at umupo sa makipot na sopa sa silid. Naramdaman ni Chloe na seryoso ang sitwasyon, ngunit wala siyang magawa. Sinabi niya na magbabalik siya at magdadala ng pagkain. Nagpadala siya ng nag-aalalang tingin at umuwi. Muling bumalik ang katahimikan sa silid, ngunit ito ay ibang uri ng katahimikan. Humiga ako sa kama, sinubukan kong matulog, ngunit hindi ako makatulog. Ang imahe ng lalaking nakaupo roon, nakatikom ang kamay at nakayuko ang ulo, ay hindi umaalis sa aking isip. Ang amoy ng kanyang pabango ay nawala na, at ang naiwan ay ang amoy ng sigarilyo. Nagbalik ba siya sa paninigarilyo? Noong nagmamahalan pa kami, pinilit ko siyang tumigil. Nangako siya at tinupad. Ngunit nang maging CEO siya, ang stress sa trabaho ay nagpabago sa kanya. Ang mga alaala ay dumaan na parang mabagal na film. Nagkita kami sa art school. Siya ay economics student na nag-aaral sa aming paaralan at nagtatago sa ilalim ng bubong ng hallway dahil sa ulan. Nagdadala ako ng malaking easel at nahihirapan. Tumakbo siya at tinulungan ako, at doon nagsimula ang aming parang panaginip na unang pag-ibig. Ang aming simpleng hapon, sumasakay siya sa kanyang lumang motorsiklo at dinadala ako sa dalampasigan ng Manila Bay. Kumakain kami ng ice cream at nangako na magkakaroon kami ng sariling maliit na bahay. Nagpakasal kami nang nagsisimula pa lang ang kanyang negosyo. Ako lang ang nasa tabi niya noong mga panahong iyon. Naghati kami sa isang instant ramen at piso. Tinalikuran ko ang pagkakataong mag-aral sa ibang bansa para maging matatag na suporta niya, at nagtagumpay siya. Lumaki ang kumpanya at pumasok ang pera tulad ng tubig. Lumipat kami mula sa maliit na upahan patungo sa isang high-end apartment at sa isang penthouse na tanaw ang buong lungsod. Ngunit ang distansya sa pagitan namin ay lumawak kasabay ng paglaki ng bank account niya. Ang hapunan na inihanda ko ay madalas na naghihintay sa kanya hanggang lumamig. May meeting ako ngayon. Late ako dahil sa client. Sa opisina ako matutulog. Ang mga message na iyon ay naging mas madalas. Naging dekorasyon ako sa kanyang marangyang bahay. Isang masunuring asawa na nagpapahintulot sa kanya na magtrabaho ng walang abala. Ang climax ay ang aming 3rd wedding anniversary. Nag-reserve ako ng 2 ticket para sa isang orchestra concert sa Cultural Center of the Philippines, isang concert na pinangarap naming panoorin noong mag-aaral pa kami. Nag-ayos ako. Nagsuot ng pulang silk dress na gusto niya at naghintay sa lobby. 1 oras, 2 oras, 3 oras ang lumipas, tapos na ang concert. Lahat ng tao ay umuwi na at ako ay nag-iisa na nakatayo sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Dose-dosenang beses akong tumawag, ngunit walang sumasagot. Halos hating gabi na nang umuwi siya, lasing. Sabi niya, nakalimutan niya. Abala siya sa merger ng kumpanya. Nagbigay siya sa akin ng isang mamahaling handbag bilang paumanhin at natulog ng parang patay. Tiningnan ko ang handbag at ang asawang humihilik. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang lalaking minahal ko ay patay na. Ang naiwan ay si CEO Gabriel Alcantara, isang walang pakialam na makina na kumikita ng pera. Kinabukasan, bilang huling pagtatangka, nagdala ako ng lunchbox sa kanyang opisina. Nang sumakay ako sa elevator, naamoy ko ang isang kakaibang pabango sa kanyang jacket na nakasabit sa silya. Hindi ito ang Chanel No. 5 na ginagamit ko, at nakita ko si Eliza Sayperez, ang sekretary niya at strategic partner,
na lumabas sa kanyang silid na may isang makabuluhang ngiti. Ang huling patak ng tubig ang nagpaapaw sa baso. Ibinigay ko sa kanya ang divorce papers. Anong iniisip mo? Ang boses ni Gabriel ang nagbalik sa akin sa katotohanan. Tiningnan niya ako ng matagal. Ang kanyang tingin ay hindi na matalas, kundi puno ng malalim na kalungkutan. Iniisip ko ang araw na naghintay ako sa iyo sa CCP. Bigla kong sabi, hindi nagtatago. Natigilan si Gabriel. Isang pagkalito ang dumaan sa kanyang mukha. Marahil naaalala niya o marahil nakalimutan na niya. Para sa kanya, isa lang iyong maliit na bagay sa kanyang napakalaking buhay. Paumanhin, sabi niya, mahina at may barado sa kanyang boses. Hindi ko talaga maiwan ang meeting noong araw na iyon. Hindi na mahalaga ngayon, malabo akong ngumiti. Ang sugat sa operasyon ay masakit tuwing gumagalaw ako. Ang nakaraan ay nakaraan. Nakuha mo na ang lahat ng gusto mo. Negosyo, kasikatan. Umaasa lang ako na ang anak ko ay hindi maging walang puso at makasarili tulad mo balang araw. Tumayo si Gabriel ng mabilis. Ang sopa ay umugong. Tila ang aking mga salita ay tumama sa kanyang pagmamalaki. Pwede mo akong sisihin bilang asawa, pero huwag mong husgahan ang aking pagiging ama. Wala akong pagkakataon na ipakita sa iyo. Umuungal siya. Babayaran ko ang bata. Walang kulang sa kanya. Papasok siya sa pinakamahusay na paaralan, gagamit ng pinakamahusay na bagay, at magkakaroon ng pinakamaliwanag na kinabukasan. Ang pinakamahusay na sinasabi mo ay pera. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Pero ang kailangan ng bata ay pag-ibig at pagiging naroon mo. Hindi isang walang hangganang black card o isang ama na pipirma lang ng papel. Kaya, ano ang gusto mo? Lumapit si Gabriel sa kama at ang kanyang malaking anino ay dumagundong sa akin. Gusto mong iwanan ko ang lahat at umuwi para magpalit ng diaper. Maging makatotohanan ka, Sofia. Hindi mabibili ng pera ang kaligayahan, pero huwag mong isipin na mapoprotektahan mo ang anak mo kung wala iyon. Sa tingin mo ba, ang maliit mong gallery ay makakapagbigay sa kanya ng kayang ibigay ko? Hindi man ako kasing yaman mo, pero mabibigyan ko ang anak ko ng kapayapaan. Kapayapaan? Nagtawa si Gabriel. Isang tawang puno ng pang-iinsulto. Sa tingin mo ba, hahayaan lang ng lipunan ang isang single mom? Sa tingin mo ba, hahayaan lang ng mundo na palakihin mo ang anak ni Gabriel Alcantara sa isang maliit na apartment? Masyado kang naive. Ang diskusyon ay naputol ng isang katok. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit na tila secretary ang pumasok at yumukod kay Gabriel. Naglagay siya ng isang folder ng mga dokumento sa mesa. CEO, tapos na ang lahat. Kinansela na ang kasal. At ang pamilya Sai Perez ay nagkakagulo. Gusto kang kausapin ng chairman nila agad. Iwinagayway ni Gabriel ang kanyang kamay. Ang kanyang ekspresyon ay malamig. Sabihin mo, mamaya na ako haharap. Abuso ako ngayon. At umalis ka. Mabilis na umalis ang secretary. Kinuha ni Gabriel ang folder, kinuha ang isang piraso ng papel at iniabot sa akin. Ano ito? Tanong ko nang may pagdududa. Basahin mo. Maikli niyang sabi. Kinuha ko ang papel at binasa ang malalaking letra. Naging madilim ang paningin ko. Ito ay isang kasunduan sa custody at suporta. Ang nilalaman ay, si Gabriel ang sasagot sa lahat ng gastos, bibili ng bahay, kukuha ng housekeeper at personal doctor, ngunit may karapatan siyang bisitahin ang bata anumang oras, at ang bata ay dapat gumamit ng apelyidong Alcantara at ilalagay sa family registry. Kailan mo ito inihanda? Tanong ko, nanginginig ang boses. Ilang oras pa lang mula nang malaman mo ang tungkol sa bata. Lagi akong handa, kaswal na sagot ni Gabriel. At hindi ito hinihingi ng opinyon mo. Ito ay notification. Ginulo ko ang papel sa aking kamay at inihagis sa mukha niya. Umalis ka, wala akong pipirmahan. Huwag mong subukang kunin ang anak ko.
Hindi umiwas si Gabriel at hinayaan niyang tumama ang papel sa kanyang dibdib at mahulog sa sahig. Yumuko siya, kinuha ito, at inayos ang pagkakagulo bago inilagay sa side table ng kama. Mag-isip ka. Huwag kang magalit, mahina pa ang katawan mo. Bukas na tayo mag-usap. Ipapabantay ko ang mga bodyguard sa labas, kaya huwag mo nang subukang tumakas kasama ang bata. Sa mga salitang iyon, tumalikod siya at umalis. Ang tanging naiwan sa aking likuran ay ang galit at ang takot sa gintong kulungan na dahan-dahang lumalapit sa akin. Nakahiga ako ng walang kagalaw-galaw sa kama. Ang malamig na tunog ng pinto na isinara ni Gabriel ay umalingaw-ngaw pa rin sa aking tainga. Ang malaking silid ay biglang naging masikip dahil sa matinding katahimikan. Tumingin ako sa aking anak. Si Ambo ay natutulog pa rin. Ang kanyang regular na paghinga at ang kanyang maliit na labi ay paminsan-minsan ay gumagalaw, tila sumisipsip ng gatas sa kanyang panaginip. Sa pagtingin ko sa kanya, isang matinding desisyon, kasabay ng matinding kirot, ang lumabas sa aking puso. Hindi ko nahahayaang kontrolin pa ni Gabriel ang buhay ko at ng aking anak. Bandang hating gabi, bumalik si Gabriel. Nagpalit na siya ng damit. Isang maayos na itim na kamisa na nagpapakita ng kanyang dating kapangyarihan. Ngunit ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mata ay nagpapakita ng pagod na sinisikap niyang itago. Tahimik siyang pumasok, kumuha ng silya sa sulok ng silid, binuksan ang kanyang laptop at nagsimulang magtrabaho. Ang asul na ilaw mula sa screen ay tumama sa kanyang matalas na mukha na lumilikha ng matinding anino. Kinaumagahan, nang magsimulang sumikat ang mahinang sikat ng araw sa taglamig sa siwang ng kurtina, isinara ni Gabriel ang kanyang laptop. Lumapit siya sa akin. Hawak niya sa kanyang kamay ang makapangyarihang black card na usap-usapan sa high society na mabibili ang lahat. Kunin mo ito, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay kaswal, tila iniaabot lang niya ang isang piraso ng papel. Walang limit na card yan. Gamitin mo ito para sa anumang gusto mo, sa bata man o sa iyo, ang PIN ay ang kaarawan mo. Nagpalit-palit ako ng tingin sa kumikinang na black card at sa kanyang mga mata. Ang kumpiyansa sa kanyang tingin ay nagbigay sa akin ng kahihiyan. Iniisip pa rin niya na mabibili niya ang lahat ng problema gamit ang pera. Hindi ko kailangan, tinabig ko ang kamay niya. Kaya kong palakihin ang anak ko sa sarili kong pera. Napakunot ang noo ni Gabriel. Isang malinaw na pagkainis ang lumitaw. Tigilan mo na ang pagiging matigas ng ulo, Sofia. Sa tingin mo ba, ang maliit na kita mo sa pagbebenta ng pinta ay makakapagbigay sa bata ng pinakamahusay na buhay? Imported na formula, organic diaper, personal doctor, at pagkatapos, international school? Paano mo sasagutin yan? Palalakihin ko ang anak ko sa sarili kong paraan, sagot ko, pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Ang pinakamahal na bagay ay hindi ang pinakamahusay. Maraming bata sa mundo ang lumalaki nang malusog nang walang black card mo. Nagtawa si Gabriel. Isang ngiting puno ng pang-iinsulto. Hahayaan mong lumaki ang anak ni Gabriel Alcantara ng ordinaryo at may kakulangan? Hinding-hindi ko papayagan. Ang anak ko ay dapat makuha ang pinakamahusay sa mundo. Anong karapatan mo? Sumigaw ako. Ang galit ay sumabog, na nagpawalang saysay sa sakit. Anong karapatan mo na magdesisyon sa buhay niya? Ama ka. Kaya, nasaan ka noong 6 na buwan? Nasaan ka noong halos mamatay ako sa paglilihi? Nasaan ka noong nag-iisa akong sumakay ng taxi sa gitna ng ulan patungo sa ospital? Nasaan ka noong nag-iisa akong pumirma sa consent form ng operasyon sa gitna ng matinding sakit, Gabriel Alcantara? Huminga ako ng malalim. Ang mga luha ay dumaloy ng walang tigil. Ang matagal ng pinigilan na damdamin ay bumuhos. Huwag kang magbanggit ng karapatan sa akin. Ikaw mismo ang sumuko sa karapatang iyon. Mula sa sandaling pinili mo ang mga meeting, business trips at ang babaeng iyon, kapalit ng pamilyang ito. Nanlamig si Gabriel sa kinaroroonan. Ang kamay na nagbigay ng card ay walang lakas na bumagsak.
Ang aking mga akusasyon ay matalas na kutsilyo na tumagos sa kanyang puso, hindi siya makasagot. Dahil ang lahat ay totoo. Ang mapait at malupit na katotohanan na sinisikap niyang itago. Tiningnan niya ako. Ang kanyang tingin ay matinding nanginginig. Nakita ko sa loob nito ang sakit, pagsisisi at kawalan ng lakas. Nakita ko ang mayabang na lalaking iyon na yumuko sa kauna-unahang pagkakataon. Nagkamali ako, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay mababa at barado. Hindi ko na maibabalik ang oras at maitama ang mga pagkakamaling iyon. Ngunit gusto kong bumawi para sa kasalukuyan at sa kinabukasan. Bigyan mo ako ng pagkakataon, hindi dahil sa akin, kundi para sa bata. Inilagay niya ang card sa side table sa tabi ng mga pulang rosas na may vase. Ang pera na ito ay para sa bata. Gamitin mo man o hindi, kalayaan mo iyan. Ngunit huwag kang tatanggi dahil lang sa galit ka sa akin. Isipin mo ang anak mo. Sa mga salitang iyon, lumabas siya sa balcony at nagsindi ng sigarilyo. Ang kanyang nag-iisa at malungkot na likod ay nakita laban sa kulay abo na kalangitan. Tiningnan ko siya. Mabigat ang aking dibdib. Alam kong may bahagi ng kanyang sinabi na tama. Maaari ko siyang kamuhian at sumbatan, ngunit wala akong karapatang agawin sa aking anak ang mga magagandang bagay na dapat niyang matamasa. Ngunit ang pagtanggap sa tulong niya ay nangangahulugan din ng pagpapahintulot sa kanya na makapasok sa buhay namin. Ang pagtanggap sa kanyang kontrol na nais kong takasan. Sa ikalawang araw, ang katahimikan ng ospital ay nasira ng isang malaking pagsalakay. Nagising ako mula sa mahimbing na pagtulog dahil sa ingay sa hallway. Nang buksan ko ang aking mata, nakita ko ang isang pangkat ng mga tao na naglilipat ng lahat ng uri ng gamit sa silid. Mga karton, malalaki at maliliit, na may foreign brand ang nakasalansan sa sulok, sterilizer, air purifier, automatic cradle, at maraming iba pang gamit na hindi ko man lang alam ang pangalan. Si Gabriel ay nakatayo sa gitna ng silid, may hawak na tablet at nag-uutos sa mga empleyado kung saan ilalagay ang mga gamit. Mukha siyang isang commander-in-chief na nag-uutos ng isang military operation, hindi isang ama na nag-aalaga ng anak. Maingat kayo, babasagin yan, babala ni Gabriel sa isang empleyado na naglilipat ng heater. Gagawin mo bang bodega ang room na ito? Tanong ko. Nakakunot ang noo. Lumingon sa akin si Gabriel. May kasiyahan sa kanyang mukha. Ilan lang yan sa mga pinakamahalagang gamit. Ang ospital ay may maraming kakulangan at hindi ako mapakali. Kakulangan? Nagtawa ako. Ito ang pinakamahal na VIP room sa ospital na ito. Hindi pa rin ba sapat sa standard mo? Kalmado akong sinagot ni Gabriel. Kasabay nito, isang babaeng may edad na ang pumasok. Nakasuot siya ng light blue uniform at nakatali ang buhok ng maayos. Ang kanyang mahigpit na mukha ay nagpapakita ng pagiging propesyonal. Sa kanyang dibdib, may ID na nakasulat na Ate Mila, Newborn Care Specialist. Magandang hapon, madam. Ako si Ate Mila. Kinuha ako ni CEO Alcantara para alagaan ang maliit na Air, yumukod si Ate Mila sa akin. Ang kanyang boses ay tumpak at mechanical. Naguguluhan akong tumingin kay Gabriel. Agad siyang nagpaliwanag. Si Ate Mila, professional confinement nanny, may 20 taon ng karanasan sa pangangalaga ng sanggol sa International Hospital. Tutulong siya sa iyo sa pangangalaga sa bata simula ngayon. Ayaw kong ipagkatiwala ang anak ko sa estranghero, agad akong tumutol. Ang aking maternal instinct ay nagpabantay sa akin sa sinumang nais lumapit sa aking anak. Kagagaling mo lang sa operasyon at mahina pa ang katawan mo. Hindi mo kayang magbantay sa bata magdamag, mariing sabi ni Gabriel. Si Ate Mila ang gagawa ng lahat, paliligo, pagpapasuso, massage. Ikaw, magpahinga at magpagaling ka lang. Hindi na naghintay si Ate Mila ng pahintulot ko. Lumapit siya sa kuna. Maingat na sinuri ang temperatura ng silid. Inayos ang kumot ni Ambo at lumingon sa akin. Oras na para pakainin ang bata, madam.
May breast milk po ba kayong nakalagay sa pump? O maghahanda ako ng formula? Kinilabutan ako sa tawag niya na maliit na air. 2 araw pa lang ang anak ko, ngunit tinatawag na siya sa ganoong malamig na titulo. Ako mismo ang magpapasuso. Tumayo ako, sinubukan kong kunin ang bata. Ang aking boses ay puno ng galit. Madam, umiinom pa po kayo ng antibiotics, kaya baka hindi pa po safe ang gatas ninyo sa ngayon. Mahina ngunit mariing pinigilan ako ni Ate Mila. Naghanda si CEO ng pinakamahusay na formula mula sa Japan. Angkop ito para sa premature baby. Tiningnan ko si Gabriel, humihingi ng tulong, ngunit tumango siya sang-ayon sa sinabi ni Ate Mila. Sundin mo siya, expert siya. Ang kawalan ng lakas ay bumalot sa akin. Pakiramdam ko, inaalis sa akin ang karapatan kong maging ina sa harap mismo ng aking mga mata. Pinapalitan nila ako ng pinakamahusay na expert at mga modernong kagamitan. Isa lang ba akong makina na nanganganak? Tapos na ang misyon, kaya dapat ko na bang iwan ang lugar sa mga expert at makina? Kinagat ko ang aking labi at tiningnan si Ate Mila habang maingat niyang pinakain ang aking anak at pinadekuwal. Ang bawat kilos niya ay perpekto at tumpak, ngunit wala itong init. Bakit napakalamig? Walang init ng ina. Walang sagradong bond sa pagitan ng ina at anak. Napanood iyon ni Gabriel ng may kasiyahan. Nagtiwala siya sa pagiging expert at sa standardized procedure. Hindi niya naintindihan na ang anak niya ay nangangailangan ng yakap at init ng ina kaysa sa anumang procedure. Magpahinga ka na, sabi ni Gabriel sa akin at nagsimula siyang makipag-usap sa sekretary niya tungkol sa trabaho. Tumalikod ako sa dingding. Muling dumaloy ang luha. Ako ay ganap na nakahiwalay sa silid na puno ng tao at gamit. Ang kontrol ni Gabriel ay naging mas sopistikado. Sinasakal niya ako sa pangalan ng pag-aalala. Kung wala akong gagawin, malapit ko nang mawala ang anak ko. Tanghali na nang bumalik si Chloe. May dala siyang thermal lunchbox na may arroz caldo, ang paborito kong comfort food. Nang pumasok siya sa silid, nagulat siya sa mga gamit na nakasalansan tulad ng bundok at sanani na gumagalaw na parang makina. Ano to lahat? Bulong ni Chloe. Umupo sa tabi ko. Akala ko, nagkamali ako ng pinasukan at napunta ako sa mall. Gawa ni Gabriel yan. Sagot ko. Nagbulungan para hindi marinig ni Ate Mila. Kumuha pa siya ng expert confinement nanny. Wala na akong silbi dito. Tiningnan ni Chloe si Ate Mila ng may pag-aalala at lumapit siya sa aking tainga at bumulong. Seryoso na ang sitwasyon, Sofia. Narinig ko kanina. Inihahanda na ng pamilya Alcantara ang legal proceedings para kunin ang apo nila. Ang nanay niya, si Doña Aurora, nakipag-ugnayan na sa lawyer. Alam mo kung gaano katakot ang babaeng iyon. Ang aking puso ay tila bumagsak. Ang aking dating biyenan, si Doña Aurora, isang bangungot sa loob ng 3 taon naming kasal. Isa siyang babaeng bakal na mas pinahahalagahan ang pangalan ng pamilya kaysa sa buhay. Kapag nalaman niyang may apo siya, gagawin niya ang lahat para kunin ang bata at tuluyan akong burahin sa buhay ng anak ko. Anong gagawin ko, Chloe? Mahigpit kong hinawakan ang kamay ng aking kaibigan. Nanginginig ang aking boses. Hindi ko pwedeng mawala ang anak ko. Tumakas ka, mariing sabi ni Chloe. Ang kanyang tingin ay matigas. Kung mananatili ka rito, tapos na ang lahat. Sinusubukan ka lang ni Gabriel na kumbinsihin at panatagin. Kapag medyo lumaki na ang bata, magbabago ang iyan. Saan ako tatakas? Si Gabriel ay may mga mata at tainga sa lahat ng dako. Tagaytay. Mabilis na sabi ni Chloe. May rest house ang malayo naming kamag-anak doon. Nasa gitna iyon ng pine tree. Hindi masyadong napapansin. Hawak ko ang susi. Doon ka muna magtago. Kapag medyo lumaki na ang bata, maghahanda ako ng papeles at padadala ka sa ibang bansa o sa isang napakalayong lugar. Pero ang kalusugan ng anak ko, premature siya, di ba? Nag-aalala akong tiningnan ang natutulog na si Ambo sa kuna. Huwag kang mag-alala. Nagtanong ako sa doktor na kakilala ko.
Basta't maingat ka at maingat sa paglipat, ayos lang. Ang mahalaga ay umalis ka agad bago lumabas ang resulta ng DNA test at bago makialam si Doña Aurora. Nag-atubili ako. Masyadong mapanganib ang planong ito. Kagagaling ko lang sa operasyon at ang bata ay napakaliit pa. Ngunit nang makita ko si Gabriel na nakikipag-usap sa telepono sa balcony at ang malamig na nani, ang takot na mawala ang anak ko ay mas matindi kaysa sa lahat. Mas gugustuhin kong magdusa kasama ang anak ko kaysa panoorin siyang maging walang pakialam na replika ng ama niya sa gintong kulungan. Kailan? Tanong ko. May desisyon sa aking tingin. Sa gabi ng Martes, kalkula ni Chloe. Narinig ko si Gabriel kanina sa telepono, may napakahalagang board meeting siya sa umaga at hindi siya pwedeng mawala. Aalis siya nang maaga sa ospital. Iparada ko ang kotse ko sa likod ng ospital. Ako na ang bahala kay Ate Mila. Kinindatan ako ni Chloe. Lalagyan ko ng pampurga ang kape niya o maghahanap ako ng ibang dahilan para paalisin siya. Maghanda ka lang. Pinag-usapan namin ang ilang detalye. Sinisikap na magmukhang normal. Nang pumasok si Gabriel, nagduda siyang nagtanong, may pinaplano ba kayong dalawa? Oo. Pinag-uusapan ka namin, okay? Sagot ni Chloe. Tumayo siya at pinagpag ang damit. Sige, aalis na ako. Huwag kong sirain ang masayang oras ng pamilyang ito. Nang umalis si Chloe, humiga ako sa kama. Ang aking puso ay humampas ng malakas sa aking dibdib. Ang escape plan ay nagsimula na. Ito ang pinakamalaking pagsugal sa aking buhay. Kung magtatagumpay, magkakaroon ako ng kalayaan. Kung mabibigo, hindi ko nais isipin pa ang kahihinatnan. Ang susunod na 2 araw ay lumipas sa ilalim ng matinding tensiyon, sa ilalim ng normal na panlabas na anyo. Karamihan ng oras ni Gabriel ay ginugol niya sa ospital. Nagtatrabaho siya sa silid gamit ang kanyang laptop at paminsan-minsan ay titingnan kami ng anak ko. Nagsimula siyang magpraktis na maging ama. Kahit si Ate Mila ang gumagawa ng lahat, sinubukan ni Gabriel na makialam sa maliliit na bagay. Maingat niyang pinag-aralan kung paano bubuhati ng bata. Ang kanyang malalaking kamay na pumipirma sa bilyon-bilyong kontrakt ay nanginginig habang hinahawakan ang munting ulo ni Ambo. Minsan, nakita ko siyang lihim na inilalagay ang kanyang daliri sa palad ng bata. Sa kanyang pagtulog, walang kamalay-malay na hinawakan ni Ambo ang daliri ng kanyang ama. Tumigil si Gabriel. Isang bihira at malambot na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Sa sandaling iyon, mukha siyang napakainit at pamilyar. Naalala ko ang college student na nangako sa akin ng masayang pamilya. Ang higpit ng hawak, bulong ni Gabriel sa akin. Ang kanyang mata ay kumikislap sa tuwa. Sa bandang huli, magiging malakas siya. Sa akin siya nagmana. Bigla kong sabi at pinagsisihan ko. Tiningnan ako ni Gabriel. Naging malambot ang kanyang tingin. Sofia, alam kong galit ka pa rin sa akin. Pero gusto ko talaga na maging normal ang relasyon natin. Para sa bata, sa tingin mo ba, ganoon lang kadali? Tinalikuran ko ang kanyang tingin. Hindi nakakalimutan ang mga sugat sa puso. Maghihintay ako, mariing sabi ni Gabriel. Ipapaliwanag ko sa iyo na nagbago ako. Ang kanyang mga salita ay nagpayanig sa aking puso. Nang makita ko siyang nagpapalit ng diaper ng bata sa ilalim ng direksyon ni Ate Mila, nang makita ko siyang nagising sa hating gabi kapag umiyak ang bata, halos sumuko ako at naniniwala sa picture ng masayang pamilya na iginuhit niya. Ngunit ang walang tigil na tawag sa trabaho at ang malamig na utos niya sa kanyang subordinates sa kabilang linya ay nagpabalik sa akin sa katotohanan. Siya pa rin si Gabriel Alcantara, ambisyoso at diktador. Ang pagbabagong ito ay panandalian lamang. Isang sandaling damdamin ng isang first-time father. Kapag nawala ang pagkasabik at bumalik ang stress sa trabaho, makakaya pa ba niyang umupo at tingnan ang natutulog na bata nang may pagtitiis o tatakbo siya muli patungo sa bagong pananakop at iiwan kami ng anak ko sa malamig na penthouse? Hindi ko pwedeng ipusta ang buhay ko at ng anak ko sa ganoong manipis na paniniwala.
Kinahapunan bago ang pagtakas, nagdala si Gabriel ng nilagang baka. Inutos niya raw sa personal chef niya at sinabi sa akin na kainin ko habang mainit pa. Magalang niyang sinubo ang isang kutsara, pinalamig at inilapit sa aking bibig. Tiningnan ko ang pagkain at siya. Ang ganitong pag-aalala, dati, napaiyak ako sa tuwa. Ngunit ngayon, nagbigay lang ito sa akin ng guilt. Lihim ko siyang niloloko at itatakas ko ang anak niya. Salamat, kinuha ko ang pagkain at kumain ng mechanical. May importante akong meeting bukas ng umaga, sabi ni Gabriel. Baka matagalan ako bago makabalik. Makinig ka kay Ate Mila at tawagan mo ako kung may kailangan ka. Oo, mag-focus ka na lang sa trabaho mo. Sinubukan kong manatiling kalmado habang sumasagot. Yumuko si Gabriel, hinalikan ang noo ng bata, nag-atubili ng sandali at hinalikan din ang aking buhok. Magandang gabi. Nang umalis siya at isinara ang pinto, umupo ako at hinawakan ang kaliwang bahagi ng aking dibdib. Ang aking puso ay humampas ng malakas dahil sa takot at guilt. Paumanhin, Gabriel. Wala akong ibang pagpipilian. Kailangan kong umalis para protektahan ang sarili ko at ang anak ko. Halos hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Lihim kong inilagay ang ilang damit ng bata sa isang maliit na bag at itinago sa ilalim ng kama. Tiningnan ko ang orasan. Binibilang ang oras ng pabaliktad. Ang oras ay gumagalaw ng napakabagal, tila niloloko ako. Sa labas, lumakas ang ulan. Ang tunog ng ulan na tumatama sa salamin ay tila ang tunog ng aking pusong umiiyak. Bukas, ang totoong bagyo ay darating. 7:00 ng umaga. Ang madilim at maulan na umaga ay pumuno sa silid. Nagising ako ng maaga at nagsuot ng mainit na damit. Isinuot ko ang makapal na jacket para takpan ang aking mahinang katawan pagkatapos ng panganganak. Si Ambo ay nakabalot din sa 2 layers ng makapal na kumot, ang maliit niyang ilong lang ang nakikita. Ang aking puso ay humampas ng malakas, tila lalabas ito sa aking dibdib. Ang bawat sandali ay tensyonado. Umupo ako sa gilid ng kama, nakatitig sa pinto, at mahigpit na hinawakan ang handle ng bag. Ayon sa plano, umalis si Gabriel ng 6 a.m. para hindi malate sa board meeting. Mabilis niyang hinalikan ang noo ng bata at umalis. Hindi niya man lang pinagdudahan ang kakaiba kong katahimikan. Ang tanging problema ay si Ate Mila. Siya ay naghahanda ng formula sa sulok ng silid. Lihim na inilagay ni Chloe ang isang mild laxative sa kanyang iced latte kaninang madaling araw. Mataimtim akong nagdasal na gumana iyon. Madam, handa na ang formula para sa air. Sabi ni Ate Mila, lumingon siya na may kunot ang noo. Iwan mo na lang diyan. Ako na ang magpapakain mamaya. Sinubukan kong manatiling kalmado. Pakibantayan mo muna ang bata. Gagamit lang ako ng banyo. Tumango si Ate Mila, ngunit bigla siyang humawak sa tiyan niya at nagbago ang kulay ng mukha niya. Aray ko! Ang tiyan ko, ang sakit ay mabilis at matindi na nagpaalis sa kanya sa banyo bago pa niya matapos ang kanyang salita. Ibinaba niya ang feeding bottle sa mesa at tumakbo sa banyo. Narinig ang tunog ng pinto na isinara. Ito na ang pagkakataon. Hindi ako nag-atubili. Tumalon ako, kinuha ang bag at niyakap si Ambo. Hindi ko na tiningnan pa ang mga mamahaling gamit na binili ni Gabriel. Lahat iyon ay ilusyon. Ang kailangan ko ay kalayaan. Mabilis akong lumabas ng silid tulad ng isang palaso. Ang hallway ng ospital ay halos walang tao sa umaga. Yumuko ako at mabilis na naglakad patungo sa service elevator sa dulo ng hall. Ayon sa utos ni Chloe, ang elevator na ito ay bihirang gamitin at direktang konektado sa likod ng gusali na walang CCTV. Ang aking mabilis na paglalakad ay nagpakirot sa sugat ng operasyon at pinawisan ako sa likod. Kinuyom ko ang aking ngipin at bumulong sa bata. Kaya mo yan, anak. Malapit na tayong makatakas. Nang bumukas ang pinto ng elevator, tumama sa aking ilong ang isang masamang amoy. Pumikit ako at pumasok, pinindot ang button ng basement.
Ang mga numero sa panel ay nagsayaw sa harap ko. 5, 4, 3, 2, 1. Ding! Bumukas ang pinto. At tumama ang malamig na hangin. Lumabas ako at lumingon. Ang pamilyar na pulang Mirage ni Chloe ay nakaparada sa likod ng malaking trash bin. Kumindat ang headlight ng kotse ng 2 beses at tumakbo ako ng may tuwa. Bumukas ang pinto ng kotse. "Dali! Sumakay ka!" Sigaw ni Chloe. Ang mukha niya ay puno ng tensiyon. Mabilis akong pumasok sa likod na silya at isinara ang pinto ng malakas. Agad na pinindot ni Chloe ang accelerator at ang kotse ay tumakbo ng mabilis. Sa likod, naiwan ang puting gusali ng ospital na nakatayo tulad ng isang malaking halimaw. "Tagumpay!" sigaw ni Chloe at sinuntok niya ang steering wheel. "Sabi ko na sa iyo, hindi makakaya ni Ate Mila ang gawa ko." Bumuntong hininga ako at sumandal sa silya. Tiningnan ko ang bata na natutulog pa rin sa aking kandungan. Ang lunas ay kumalat sa bawat sel ng aking katawan, ngunit ang takot ay hindi pa rin umaalis. "Huwag ka munang maging kampante. Kailangan nating makalayo sa Maynila," sabi ko, tumingin sa likod para suriin kung may naghahabol. Ang aming kotse ay lumabas sa masikip na traffic at patungo sa expressway. Slex. Lumakas ang ulan at malakas itong tumama sa salamin ng kotse. Ang wiper ay gumagalaw ng walang tigil, tila sinisikap na punasan ang mga bahid ng tubig tulad ng aking pagtatangka na burahin ang aking masakit na nakaraan. Ang expressway ay maluwag at nagpabilis si Chloe. Ang speedometer ay nagpakita ng 1 kph. Ang mga high-rise building ay unti-unting naiwan at ang kulay abo na tanawin ng Tagaytay ay lumitaw sa ulan. "Patungo tayo sa Tagaytay," sabi ni Chloe. Nakatingin sa kalsada. "Maaabot natin ito sa loob ng 2 oras. Huwag kang mag-alala, matulog ka na." "Paano ako makakatulog?" Tiningnan ko ang orasan. 1 AM. Ngayon, si Ate Mila ay lalabas na ng banyo at makikita niyang wala na ako. Tatawag siya kay Gabriel. Ano ang gagawin ni Gabriel? Magagalit siya ng husto at hahanapin ako sa buong Maynila. Nanginginig ako at mas mahigpit na niyakap ang bata. "Chloe, mahahanap ba tayo ni Gabriel?" "Imposible," nagtawa si Chloe. "Hiniram ko ang kotse na ito sa pinsan ko. Iba ang plate number. At pinapatay ko na ang telepono mo at tinanggal ang SIM card, di ba?" Kinapa ko ang aking bulsa. Ang bagong telepono na binigay ni Gabriel ilang araw na ang nakalipas ay tahimik na naroon. Sinunod ko ang kanyang utos at pinatay ko ito. Sana, bumuntong hininga ako. Ngunit ang intuition ng isang babae ay nagbabala sa akin na hindi magiging ganito kadali ang lahat. Si Gabriel ay hindi isang madaling kalaban. Siya ay isang matandang soro sa mundo ng negosyo. Ang kanyang kalkulasyon at kontrol ay higit pa sa kaya naming isipin. Halos 30 minuto kaming nagmamaneho sa isang bahagi ng Slex na patungo sa Batangas. Ang hangin sa kotse ay mabigat. Tanging ang regular na tunog ng makina at ulan ang naririnig. Biglang tumunog ng malakas ang isang ringtone. Ding ding ding. Nagulat ako at muntik ko nang malaglag ang bata. Ang tunog ay nagmula sa bulsa ng aking jacket. Ang telepono na binigay ni Gabriel. "Sofia," sabi ko, "tanggalin mo ang SIM card." Sigaw ni Chloe. Natatakot ang boses. Pinatay ko na ang power. Paanong tumutunog? Nagmamadali kong kinuha ang telepono. Ang screen ay maliwanag at isang hindi pamilyar na numero ang lumabas, ngunit alam kong sino ang tumatawag. Nanginginig akong tumingin kay Chloe. "Anong gagawin ko?" "Huwag mong sagutin. Itapon mo. Itapon mo. Sa labas ng bintana. Ngayon din." Utos ni Chloe. Sinubukan kong ibaba ang bintana para itapon ang telepono, ngunit tumigil ang aking mga daliri. Kung hindi ko sasagutin, ano ang gagawin ni Gabriel? Hindi siya titigil. Hahanapin niya ako. At sa pagkakataong iyon, mas magiging malala ang resulta. Huminga ako ng malalim at naglakas loob na sagutin ang tawag. "Hello?
Tahimik ang kabilang linya. Isang mahabang katahimikan na naririnig ko ang aking hininga. Na-enjoy mo ba ang drive, Sofia? Ang boses ni Gabriel ay tumunog. Nakakatakot na kalmado. Walang galit, walang boses. Tanging isang malupit na pagiging walang pakialam. Paano mo nalaman? Nakalimutan ko na dapat akong maging kalmado at nauutal ako. Akala ko, phone lang, yan na pangtawag. Mahina siyang tumawa. Ang tawa ay parang isang talim ng kutsilyo na kumakaskas. May independent satellite tracking chip, yan sa loob. Automatiko itong mag-activate kapag lumabas ka sa safe zone. Mula sa sandaling lumabas ka sa ospital, nagpadala na ang computer ko ng alert. Nanlamig ako. Ang lahat ay isang laro sa kanyang palad. Akala ko, tumakas ako, ngunit sa katunayan, tumatakbo lang ako sa hindi nakikitang hawla na inilagay niya. Anong gusto mo? Tanong ko. Nanginginig ang boses, puno ng pag-asa. Bumalik ka agad. Hinding-hindi ako babalik. Sigaw ko. Hinding-hindi ako babalik sa kulungan mo. Pupunta kami ng anak ko sa malalayong lugar. Tumingin ka sa bintana sa kanan, kalmado pa rin ang boses ni Gabriel. Lumingon ako sa kanan. Isang malaking itim na SUV ang tumatakbo kasabay ng aming kotse. Bumaba ang bintana at isang lalaking nakasuot ng itim na sunglasses ang kumaway sa akin at nagbanta na tumuro sa aming kotse. Ang mga bodyguard ko. Sinundan kanila mula nang sumakay ka sa expressway. Hayop ka. Umiyak ako sa galit. Makinig ka, Sofia. Ang boses ni Gabriel ay naging mahigpit at matigas. Bibigyan kita ng 30 minuto. Ibalik mo ang kotse at bumalik. Kung hindi mo gagawin, hindi lang ikaw ang kukunin ko, kundi gagawin ko rin na pagsisihan ng matalik mong kaibigan habang buhay. Anong gagawin mo kay Chloe? Tanong ko. Natatakot. Ang interior design company ni Chloe ay humahawak ng Blue Resort project ng grupo namin, di ba? Iyan ang pinakamalaking contract na nakuha niya, ang bunga ng mga taon niyang pagsisikap. Isang tawag ko lang, agad na mapupunit ang contract na iyon. Ang kumpanya ni Chloe ay ilalagay sa blacklist ng Real Estate Association at hindi na makakakuha ng anumang project sa Maynila. Gusto mo bang makita ang kaibigan mo na mabangkarote at malunod sa utang dahil sa iyo? Ang banta ni Gabriel ay tulad ng kulog. Alam kong kaya niya itong gawin. Sa kapangyarihan ni Gabriel, mas madali ang pagwasak sa maliit na kumpanya ni Chloe kaysa sa pagbaligtad ng palad. Huwag, Gabriel. Pakiusap, huwag mong idamay ang iba sa problema namin. Pagmamakaawa ko. Ang mga luha ay tumulo sa mukha ng bata. Desisyon mo yan. Bumalik ka o panoorin mo na mawala ang lahat ng kaibigan mo. 30 minuto, simulan mo na. Tut-tut-tut. Isang mahabang beep ang nagpahiwatig na naputol ang tawag. Umupo ako, hawak ang mainit na telepono. Pakiramdam ko, gumuho ang buong mundo sa harap ko. Ang hangin sa kotse ay nakakasakal. Si Chloe ay nagmamaneho pa rin, ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa steering wheel hanggang sa namuti ito. Narinig niya ang lahat sa speakerphone. Huwag kang maniwala sa kanya. Sigaw ni Chloe. Basag ang boses sa galit. Nambabanta lang siya. Hindi ko kailangan ng contract na iyon. Magsisimula ako muli, basta't makatakas ka lang sa kanya. Tiningnan ko si Chloe, ang matigas ngunit puno ng pag-aalalang mukha ng aking kaibigan. Alam kong seryoso siya. Handa siyang magsakripisyo para sa akin. Ngunit may karapatan ba akong tanggapin ang sakripisyong iyon? Gaano kahirap ang pinagdaanan ni Chloe sa loob ng maraming taon para maabot ang kanyang posisyon ngayon. Umaasa rin ang kanyang pamilya sa kumpanyang iyon. Kung mawawala sa kanya ang lahat dahil sa akin, mabubuhay ako sa guilt habang buhay. Huwag, Chloe. Pinunasan ko ang aking luha at umiling. Hindi ako pwedeng maging makasarili. Babalik ka ba talaga? Nagulat na tumingin sa akin si Chloe. Nababaliw ka. Kapag bumalik ka, kukunin niya ang bata. Wala akong ibang pagpipilian. Sabi ko, barado ang lalamunan. Nakita ni Gabriel ang aking kahinaan.
Alam niyang mahina ako sa damdamin. Ginagamit kanya para puwersahin ako. Talo ako. Ibalik mo na ang kotse, Chloe, mariing sabi ko, na tila dumudugo ang aking puso. Pakiusap. Kinagat ni Chloe ang kanyang labi hanggang sa dumugo ito. Malakas siyang sumuntok sa steering wheel at sumigaw sa galit. Umugong ang kotse at bumagal. Itinigil ni Chloe ang kotse sa gilid at binuksan ang hazard light. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa steering wheel at ang kanyang balikat ay humihilata. Alam kong umiiyak siya. Umiiyak para sa akin at sa kawalan ng lakas laban sa matinding kapangyarihan. Iniabot ko ang aking kamay at hinaplos ang balikat ng aking kaibigan. Salamat, Chloe. Salamat sa pagtaya ng buhay mo para sa akin. Pero ang laban na ito ay akin. Ako mismo ang haharap. Itinaas ni Chloe ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay namumula. Sofia, paumanhin. Masyado akong walang silbi. Hindi. Ikaw ang pinakamahusay na kaibigan sa mundo. Huminga ng malalim si Chloe. Pinunasan ang kanyang luha. At inikot ang steering wheel para i-turn around ang kotse. Ang maliit na Mirage ay malungkot na bumalik sa dinadaanan, patungo sa gitna ng Maynila kung saan naghihintay ang hawla. Sa pagbalik, niyakap ko ang bata at tiningnan ang labas ng bintana. Hindi tumitigil ang ulan. Ang kulay abo na kalangitan ay tila sumasalamin sa aking malungkot na damdamin. Naalala ko ang dating kami, noong kami ay mahihirap na student. Binigyan niya ako ng isang murang pilak na kuwintas na hugis crescent moon. Kapag naging mayaman ako, kukunin ko ang lahat ng bituin para sa iyo. Ngunit ngayon, ito lang ang moon na mayroon ako. Sisikat ito para sa iyo sa pinakamadilim mong oras. Inihagis ko ang kuwintas na iyon sa ilog nang maghiwalay kami. Akala ko, tinalikuran ko na ang nakaraan, ngunit ang nakaraan ay humahawak pa rin sa akin sa isang mas mahigpit na tanikala kaysa sa hindi nakikitang bakal. Ngayon, nakuha niya na ang lahat ng bituin, pera at kasikatan, ngunit ginagamit niya iyon para patayin ang ilaw ng aking kalayaan. Nakarating na tayo, ang boses ni Chloe ang nagbalik sa akin sa aking mga iniisip. Sa harap ko, nakita ko ang likod ng ospital, ang lugar ng pinagkasunduan ni Gabriel sa text. Ang lugar na tinakasan namin, 1 oras lang ang nakalipas. Ang kumikinang na itim na Maybach ni Gabriel ay nakatayo roon ng maringal. 2 malalaking bodyguard ang nakatayo sa tabi ng kotse, may hawak na payong at may malamig na mukha. Nang ihinto ni Chloe ang kotse, huminga ako ng malalim, binuksan ang pinto at bumaba. Tumama ang malamig na hangin sa akin, nanginginig ako at mas mahigpit na niyakap ang kumot na nakabalot sa bata. Bumukas ang pinto ng Maybach. Lumabas si Gabriel. Nakasuot pa rin siya ng mamahaling suit. May hawak na sigarilyo na hindi pa niya tapos. Walang emosyon siyang tumingin sa akin. Ang kanyang tingin ay malamig at malalim, tulad ng ilalim ng isang lawa sa taglamig. Dumating ka sa tamang oras, sabi ni Gabriel, tiningnan ang kanyang relo. 2 minuto na lang ang natitira. Tumalon si Chloe sa kotse at sumugod patungo kay Gabriel, ngunit pinigilan siya ng 2 bodyguard. Masamang tao ka, mas masahol ka pa sa hayop. Nambabanta ka sa mga babaeng walang laban. Dapat kang mahiya, sigaw ni Chloe. Hindi man lang tiningnan ni Gabriel si Chloe. Huminga siya ng malalim mula sa sigarilyo, binuga ang puting usok sa ulan at inihagis ang cigarette butt. Dapat kang magpasalamat kay Sofia. Kung na-late siya ng 2 minuto, magiging abo na ang kumpanya mo. Pagkatapos, lumingon siya sa akin. Inabot niya ang kamay niya. Ibigay mo sa akin ang bata. Lumayo ako ng 1 hakbang at mas mahigpit na niyakap ang bata. Hindi, nangako ka na, ang pagbalik ko lang ang kailangan. Ibigay mo ang bata. Ang boses ni Gabriel ay bumaba. May pahiwatig ng banta, umuulan at malamig. Hahayaan mo bang magkasakit ang bata? Sumakay ka na sa kotse ngayon din. Tiningnan ko ang natutulog na bata at ang mainit at marangyang kotse. Alam kong hindi ako maaaring lumaban. Kinuyom ko ang aking ngipin, lumapit at inabot ang bata sa kanya. Maingat na kinuha ni Gabriel ang bata,
Pinoprotektahan siya mula sa patak ng ulan. Sandali niyang tiningnan ang bata at nang makita niyang ligtas siya, medyo lumambot ang kanyang mukha. Sumakay ka sa kotse. Uuwi na tayo. Kakausapin ko lang sandali si Chloe. Hindi mo kailangan. Malamig na pinutol ni Gabriel. Hindi mo na kailangang makipagkita sa kaibigan mo. Ang kaibigan na nag-uudyok sa iyo na iwanan ang asawa mo at anak mo ay hindi karapat-dapat maging kaibigan. Wala kang karapatang pigilan ang aking pagkakaibigan. May karapatan ako. Tiningnan ako ni Gabriel ng diretso sa mata, ang karapatan ng makapangyarihan. Ang karapatan ng taong may hawak sa buhay mo. Sumakay ka sa kotse. Dahan-dahan niya akong itinulak sa likod na silya at isinara ang pinto ng malakas. Sa bintana, nakita ko si Chloe na umiiyak ng husto sa ulan, walang magawa habang ako ay dinadala palayo. Ang tanawing iyon ay natanim ng malalim sa aking puso. Isang sugat na hinding-hindi gagaling. Ang kotse ay gumalaw ng maayos sa kalsada. Ang loob ay mainit at naamoy ko ang mamahaling leather at ang pamilyar na pabango ni Gabriel. Ngunit para sa akin, isa lang itong kotse na nagdadala sa akin sa isang walang hanggang kulungan. Si Gabriel ay umupo sa tabi ko, hawak ang bata at hindi nagsalita ng isang salita. Hindi siya nagalit, hindi siya nagtanong. Ang katahimikan na iyon ay mas nakakatakot kaysa sa libu-libong paninisi. Ito ay babala ng nakakasakal na buhay na malapit nang magsimula. Ang kotse ay nagmaneho ng 20 minuto at pumasok sa isang super exclusive residential complex sa tabi ng dagat. Ito ay isang lugar para sa pinakamayamang tao na may mahigpit na seguridad na halos hindi makadaan ang isang langaw. Dinala ako ni Gabriel sa pinakamataas na palapag. Ang penthouse na daan-daang square meter ang laki ay may mga salamin sa lahat ng dako na nagpapakita ng malawak na tanawin ng lungsod. Ang loob ay marangya at nakasisilaw at lahat ay dinisenyo sa malamig na kulay abo na gusto ni Gabriel. Ito ang bago nating bahay, anunsiyo ni Gabriel, pumasok sa walang laman na sala. Nakatayo ako sa gitna ng silid. Pakiramdam ko ay napakaliit at nag-iisa. Bahay? Hindi ito bahay. Gininto ang kulungan ito. Inilagay ni Gabriel ang bata sa isang magandang inukit na kuna sa gitna ng silid. Bumalik siya at tinanggal ang kanyang tie, inihagis sa sopa. Ano man ang tawagin mo rito, wala akong pakialam. Basta't ikaw at ang bata ay nasa paningin ko. Hanggang kailan mo ako ikukulong dito? Tanong ko, may pagod sa aking boses. Habang buhay o hanggang sa lumaki ang bata? Hanggang sa masigurado ko na wala ka ng intensyon na tumakas kasama ang anak ko. Agad na naglakad si Gabriel at uminom ng isang baso ng matapang na alak ng mabilisan. Sana alam mo ang iyong lugar. Makukuha mo ang lahat dito. Housekeeper, personal doctor, chef, credit card. Ano man ang gusto mo, maliban sa isang bagay, ang lumabas sa pinto na ito nang walang pahintulot ko. Mapait akong ngumiti. Sa bandang huli, isa lang akong manika sa iyong glass display. Ikaw ang ina ng anak ko. Pagwawasto ni Gabriel sa akin at gusto kong magkaroon ng anak ko ng kumpletong pamilya. Kahit putol man, mas mabuti kaysa sa walang ama. Pamilya. Tiningnan ko ang malamig na silid at ang lalaking nakatalikod sa akin. Ito ba ang tinatawag mong pamilya? Isang lugar na puno ng puwersa at kontrol, na walang pag-ibig o paggalang. Sa tingin mo, magiging masaya ang anak ko sa ganitong kapaligiran? Pag-ibig, lumingon si Gabriel. Naging madilim ang kanyang tingin. Nagkaroon din tayo ng pag-ibig, Sofia. Pero ikaw ang nagtapon nito. Ikaw ang humiling ng diborsyo. Ano pa ang hinihingi mong pag-ibig ngayon? Nawalan ako ng salita. Tama siya. Ako ang humiling ng diborsyo. Ngunit sino ang unang pumatay sa pag-ibig na iyon? Tama na ang away. Pagod na sabi ni Gabriel. Iwinagayway ang kanyang kamay. Pumasok ka na at magpahinga. Ang iyong silid ay sa kanan. Ang silid ng bata ay katabi. Si Ate Mila ay darating na para alagaan ang bata. Si Ate Mila? Nagtatrabaho pa rin siya sa iyo? Oo, siyempre. Isang mabilis na sakit lang yon. At ngayon,
Pinalitan ko na ang lahat ng empleyado. Tinitiyak ko sa iyo na wala nang magtataksil pa sa akin at magpapabayad sa iyo o sa kaibigan mo. Sa mga salitang iyon, naglakad siya patungo sa den at isinara ang pinto. Nakatayo ako roon, nakapako, nakatingin sa labas ng window glass. Ang ilog sa ibaba ay kulay abo sa ulan. Ang mga alon ay tumatama sa baybayin. Naramdaman ko na ako at ang alon na iyon ay pareho. Itinutulak, tinatamaan, at hindi alam kung saan pupunta. Naglakad ako patungo sa aking silid. Ang silid ay malaki, kumpleto sa lahat ng kagamitan, at malambot ang kama. Ngunit ang karangyaang ito ay hindi makapunuan ang kawalan sa aking puso. Binuksan ko ang pinto ng banyo para maghilamos. Umaasa na ang malamig na tubig ay magpapakalma sa akin. Nang itaas ko ang aking ulo at tiningnan ang salamin, nagulat ako. Sa dingding ng banyo, sa pinakanakikitang lugar, at maingat na inilagay sa ilalim ng glass frame para protektahan mula sa moisture, ay isang maliit na pinta ng oil painting. Ang pinta ay nagpapakita ng isang field ng sunflower sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Ang dilaw na mga petal ay nakaunat patungo sa liwanag, puno ng buhay at pag-asa. Ito ang una kong artwork noong nasa art school ako. Ang brushwork ay amateur, at ang kulay ay hindi pantay. Akala ko failure iyon at nais kong itapon, ngunit sinabi ni Gabriel na itatago niya ito. Noong araw na iyon, hawak niya ang pinta at malambot siyang ngumiti. Gusto ko ito, kamukha mo, laging nakaharap sa araw. Ano man ang mangyari, dapat kang mabuhay ng malakas at maningning tulad ng bulaklak na ito. Akala ko, matagal na niya itong itinapon, kasama ng iba pang mementos ng aming sirang kasal o itinago sa isang bodega na puno ng alikabok. Ngunit hindi, itinago pa rin niya ito. Inilagay niya ito sa kanyang pinakapribadong lugar, maingat na nakabalot sa frame tulad ng isang kayamanan. Nanginginig ang aking kamay, hinawakan ko ang malamig na salamin. Bakit? Bakit itinago niya ang murang memento na ito habang tinalikuran niya ang aming pag-ibig? Bakit, habang siya ay malupit at ikinulong ako, pinahahalagahan pa rin niya ang mga bagay na akin sa nakaraan? Sumakit ang aking puso. Marahil, sa isang lugar sa kaibuturan ng malamig at malupit na puso ng lalaking iyon, may natitira pa ring kaunti ng boy na nakitago sa ulan sa ilalim ng bubong ng college campus. Ngunit sapat na ba ang maliit na spark na iyon para painitin ang nagyeyelong pamilya na ito? O isa lang ba itong mapait na irony sa malupit na katotohanan? Tumayo ako sa harap ng pinta ng matagal, tahimik. Ang mga luha ay tahimik na tumulo sa sink. Ang sunflower ay laging nakaharap sa araw, ngunit ang aking araw ay matagal nang lumubog. Ngayon, isa lang akong lanta na bulaklak sa isang glass cage, umaasa sa malamig na artificial light ng penthouse na ito. Dumilim na, at ang mga ilaw ng penthouse ay maliwanag na nakabukas. Kakaiba ito sa itim na kadiliman sa labas. Kumatok si Gabriel sa pinto ko, sinasabi na oras na ng hapunan. Ayaw kong lumabas, ngunit kailangan kong kumain para magkaroon ng lakas na alagaan ng bata, kaya nagpunta ako sa dining room. Ang malaking mesa ay puno ng masasarap na pagkain. Ngunit ang nagulat sa akin ay si Gabriel na nakatayo sa kusina, may hawak na sandok, naghahanda ng ulam. Tinanggal niya ang kanyang jacket, nakasuot ng manipis na t-shirt sa loob at apron. Ang hitsura na iyon ay napakalayo sa kanyang pagiging CEO. Umupo ka, itinuro ni Gabriel ang silya sa tapat ko. Pinainitan ko muli ang nilagang baka na ginawa ng chef ko para sa iyo. Kainin mo habang mainit pa. Umupo ako at tiningnan ang usok na lumalabas sa mangkok sa harap ko. Hindi mo kailangang umarte, malamig kong sabi. Hindi na tayo newlyweds. Hindi ito pag-arte. Inilapag ni Gabriel ang mangkok sa harap ko at umupo sa silya niya. Gusto ko lang kumain ng maayos. Matagal na tayong hindi kumakain ng magkasama. Kailan ba huli? Nagtawa ako. Naalala ko na. Noong araw na inihagis mo ang divorce papers sa mesa at sinabi mo na sawa ka na sa simple kong hapunan.
Nanlamig si Gabriel. Ang chopstick sa kanyang kamay ay huminto sa hangin. Yumuko siya. Ang kanyang boses ay mababa at malungkot. Alam kong marami akong masakit na sinabi sa iyo. Paumanhin. Paumanhin? Sapat na ba yan? Nagtawa ako. Papawiin ba niyan ang mga pilat sa puso ko? Ibibalik ba niyan ang nawawala kong kabataan? Kumain ka. Lumamig na ang sabaw. Umiwas si Gabriel sa aking tanong at naglagay ng isang piraso ng karne sa aking mangkok. Kailangan mong kumain ng maayos para makapagpasuso ka sa bata. Kumain kami sa katahimikan. Ang tunog ng mga plato ay nakakabingi. Ang masasarap na pagkain ay tila dayami lang sa aking bibig. Ang nakakasakal na hangin ay pumipisil sa aking dibdib. Nang matapos ang hapunan, inabutan ako ni Gabriel ng isang baso ng mainit na tubig. Tiningnan niya ako ng may malalim na tingin na hindi ko maintindihan. Huwag ka nang umalis ulit. Pakiusap. Ang biglang salita ni Gabriel ay nagpatigil sa akin. Ang kanyang boses ay may pahiwatig ng pagmamakaawa, hindi utos. Kaya, hanggang kailan mo ako ikukulong dito? Tanong ko pabalik, tiningnan siya ng diretso sa mata. Hindi ko alam, iling ni Gabriel. Ang kanyang tingin ay nakatingin sa malayo. Ang alam ko lang, hinding-hindi ko na kayang tiisin ang pakiramdam na mawala ka at ang bata. Kaninang umaga, nang makita ko ang walang laman na silid ng ospital, pakiramdam ko, huminto ang puso ko. Natakot ako, Sofia. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, natakot ako, nanahimik ako. Ang katapatan sa kanyang mga salita ay nagpabagabag sa akin, ngunit hindi ako makapaniwala. Natakot ako na isa lang itong matamis na bitag. Pagod na ako. Papasok na ako sa silid ko. Tumayo ako. Iniiwan si Gabriel na nakaupo ng mag-isa sa malaking dining table. Ang kanyang nag-iisang likod ay mahaba ang anino sa kumikinang na sahig. Kinabukasan, umalis ng maaga si Gabriel para magtrabaho. Inutusan niya si Ate Mila at ang mga bodyguard na bantayan ako ng mahigpit. Ako ay nakakulong sa apartment. Walang ginawa kundi umikot sa tabi ng anak ko o maglakad-lakad sa loob ng glass wall. Dahil sa pagkabagot, pumasok ako sa den ni Gabriel para magbasa ng libro. Ang den ay malaki at may libu-libong libro. Pumili ako ng isang classic novel. Nang hilahin ko ang libro, aksidente kong nahawakan ang isang maliit na switch sa bookshelf. Click! Ang kahoy na pader sa tabi ay dumulas at lumitaw ang isang modernong safe. Nagusisa ako at tiningnan ang safe. Ito ay electronic lock. Hahakbang na sana ako palayo, ngunit isang kakaibang pag-udyok ang pumigil sa akin. Ano ang password? Sinubukan kong ilagay ang kaarawan ni Gabriel. Error. Ang aming wedding anniversary. Error. Ang kaarawan ni Ambo. Error. Tumayo ako ng nakatulala at sinubukan kong maalala. Bigla kong naalala ang araw na una kaming nagkita. Ang araw na nagtatago kami sa ulan sa ilalim ng bubong ng art school, Oktubre 20. Nanginginig akong naglagay ng numero 1017. Beep! Ang berdeng ilaw ay umilaw at bumukas ang pinto ng safe. Nagulat ako. Ginagamit pa rin niya ang araw na iyon bilang password. Ang araw na halos nakalimutan ko na, ngunit ang lalaking walang pakialam na ito ay naaalala pa rin at ginagamit ito para protektahan ang kanyang pinakamahalagang bagay. Ang loob ng safe ay walang pera o alahas. Ilang folder lang at isang maliit na velvet box. Binuksan ko ang velvet box. Sa loob, may isang pilak na kuwintas na hugis crescent moon. Ang kuwintas na inihagis ko sa ilog noong araw na pinirmahan namin ang divorce papers. Naroon pa rin ito, kumikinang ng walang galos. Paano niya nahanap muli ito? Sa malaking ilog na iyon, nagbayad ba siya ng diver para hanapin ito? Gaano karaming pagsisikap ang ginugol niya para makuha ang murang bagay na iyon na itinapon ko? Kinuha ko ang kuwintas. Ang malamig na pakiramdam ng metal ay dumikit sa aking balat, ngunit mainit ang aking puso. Tumulo ang luha. Anong laro ang nilalaro niya sa aking damdamin? Inilagay ko ang kuwintas at kinuha ang folder sa tabi.
Ito ay isang trust fund establishment document na may pangalang Gabriel Andres Reyes Alcantara Support Trust Fund. Ang halaga ng fund ay 300 milyong piso. Ang petsa ng pagtatatag ay kahapon. Pagkatapos na dalhin niya ako rito, nanginginig ang aking kamay habang binabasa ko ang bawat pahina. 300 milyong piso. Isang malaking halaga na hindi ko kailanman mapapangarap. Binigay niya ang lahat sa anak niya nang makuha niya ito. Sa pagitan ng mga file, may isang handwritten note. Ang sulat kamay ni Gabriel ay matatag at mariin. Sa aking anak na si Hajun, paumanhin dahil hindi ko alam ang iyong pag-iral ng mas maaga. Gagawin ko ang nalalabi kong buhay para bumawi sa iyo. Ang perang ito ay simula lang para masigurado na magkakaroon ka ng pinakamatatag na kinabukasan. Ibibigay ng tatay mo ang lahat ng pinakamahusay na bagay sa mundo, ang lahat ng bagay na kailangan kong pagsikapan dati. Mahal kita, anak. Tatay mo, binasa ko ang mga linyang iyon ng paulit-ulit. Ang kanyang pag-ibig sa bata ay totoo. Ang kanyang pagsisisi ay totoo. Ngunit may isang bagay na tumusok sa aking dibdib. Ang pangalan, Gabriel Andres Reyes Alcantara. Pinangalanan niya ang bata nang walang konsultasyon sa akin. Inakala niya na natural lang na dalhin ng bata ang kanyang apelyido at ang pangalan na pinili niya. Para sa kanya, ako ay isang babaeng nanganak lang at ang decision-making power ay nasa kanya, ang breadwinner. Naramdaman ko ang paghihiwalay. Gaano man niya kamahal ang bata, hindi niya ako iginagalang. Tiningnan niya ang bata bilang kanyang pag-aari, isang tagapagmana, at ako ay isang surrogate mother lamang na babayaran ng material na tulong. Isinara ko ang safe at ibinalik ang lahat sa lugar. Ang pagkaantig na naramdaman ko kanina ay mabilis na napalitan ng malamig na paghihiwalay. Napagtanto ko na ang malalim na gap sa aming pagpapahalaga ay naroon pa rin. Ipinahayag niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pera at ako gusto ko ng paggalang. Kinahapunan, umuwi si Gabriel ng mas maaga kaysa sa dati. Ang kanyang mukha ay maliwanag at may hawak siyang malaking envelope na may logo ng DNA Test Center. Sofia, halika rito. Malakas na tawag ni Gabriel, pumasok sa pinto. Maingat kong ipinatulog ang bata at lumabas. Bakit ka masaya? Ang resulta ng DNA test. Itinaas ni Gabriel ang envelope. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. 99.99% paternity. Wala nang pagdududa. Si Ambo ang aking tunay na anak at ang heir ng Alcantara. Tiningnan ko siya. Mapait ang aking puso. Sinabi ko na sa iyo mula pa sa simula. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Ngayon, masaya ka na. Masaya. Tumawa si Gabriel at lumapit. Niyakap ako. Salamat, Sofia, sa pagbibigay sa akin ng napakagandang anak. Maraming salamat. Simulan natin muli. Walang anumang kulang sa inyong dalawa. Pinitik ko ang kanyang kamay at lumayo. Huwag kang magkamali. Ang resulta ng DNA test ay nagpapatunay lang na ikaw ang biological father. Kung karapat-dapat kang maging ama, titingnan pa natin. Nawala ang ngiti sa labi ni Gabriel. Tiningnan niya ako. Ang kanyang ekspresyon ay naging matigas. Galit ka pa rin sa akin? Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Nang iwan ako, dinala kita rito at nagtatag ako ng fund para sa bata. Ano pa ang gusto mo? Gusto kong maintindihan mo na ang pagiging ama ay hindi lang pagtatapon ng pera sa mukha ng bata. Sumabog ako. Ang ama ay ang taong gumigising sa hating gabi para magtimpla ng formula, nagpapalit ng basang tuwalya sa buong gabi kapag nilalagnat ang bata at nagbabantay sa unang hakbang niya. Kaya mo ba? O abala ka na naman sa meeting sa mga partner sa ibang bansa? O ipapasa mo na naman ang bata kay Ate Mila at magbibiyahe ng matagal? Kailangan kong magtrabaho para pakainin ang bata. Sigaw ni Gabriel. Tama na ang mga walang kwentang salita. Sino ang nagbigay ng masaganang buhay na ito? Ako. Kung hindi ako nagtatrabaho gabit araw, sa tingin mo ba, ma-e-enjoy ng anak ko ang ganitong magandang kapaligiran? Kaya, mabuhay ka sa pera mo.
Itinuro ko ang pinto. Hindi mo kinansela ang kasal kay Eliza dahil mahal mo ako o naaawa ka sa bata. Dahil lang yan sa pagmamalaki mo bilang lalaki at kailangan mo ng heir para magpatuloy ang iyong linya. Napakakasarili mo, Gabriel Alcantara. Manahimik ka. Itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay. Huminto siya sa hangin. Nanginginig ang kanyang kamay at ang kanyang mga mata ay namumula sa galit. Itinaas ko ang aking ulo at may hamon. Sige, suntukin mo ako para makita ko ng malinaw kung anong klaseng tao ka. Ibinaba ni Gabriel ang kanyang kamay at bumuntong hininga. Tumalikod siya at sinuntok ang dingding ng malakas. Boom! Oo, tama ka. Makasarili ako at ambisyoso. Pero ang pagmamahal ko sa bata ay totoo. At hindi ko hahayaang umalis ang bata sa tabi ko. Wala akong pakialam sa iniisip mo. Matapos ang matinding pag-aaway, ang hangin sa bahay ay naging malamig tulad ng isang libingan. Nakaupo si Gabriel sa sopa na nakayuko at ako ay nakaupo sa gilid ng kama. Pareho kaming pagod. Matagal akong nag-isip. Alam kong hindi ko kayang manalo kay Gabriel sa laban para sa custody. Mayroon siyang pera, kapangyarihan at mahusay na lawyer. Sa korte, siguradong matatalo ako. At ayaw kong lumaki ang anak ko sa gitna ng pag-aaway at galit ng mga magulang. Kailangan ko ng solusyon. Kahit masakit, ito ang pinakamahusay na solusyon para sa aking anak sa ngayon. Lumabas ako sa sala, tumingala sa akin si Gabriel nang may pagod na mga mata. Gusto kitang kausapin, sabi ko, may kakaibang kalmado sa aking boses. May offer ako. Isang deal kung tawagin. Napakunot ang noo ni Gabriel. Anong deal? Alam kong gusto mo ang bata. At alam ko na wala akong lakas na manalo sa iyo. Kaya magpaparaya ako, huminga ako ng malalim, pinipigilan ang luha na handang tumulo. Pipirmahan ko ang custody waiver. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng parental rights. Nagulat si Gabriel. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Seryoso ka ba? Pero may kondisyon ako. Pinutol ko siya. Ang kondisyon ay mananatili ako rito at aalagaan ko ang bata hanggang sa mag-3 taong gulang siya. Sa loob ng 3 taon na ito, ikaw ang sasagot sa lahat at ang pinakamahalaga, hindi ka makikialam sa paraan ng pagpapalaki ko. Ikaw ay magiging isang ama lang na nakikipaglaro at nagmamahal. Hinding-hindi mo pwedeng kunin ang bata sa akin. Bakit 3 taon? Nagdududa si Gabriel na nagtanong. Ang unang 3 taon ng buhay ay ang pinakamahalagang panahon para hubugin ang personality at emotional stability ng bata. Gusto kong magkaroon ang anak ko ng matatag na emotional foundation. Hindi ko gusto na lumaki siya ng may kakulangan sa pagmamahal ng ina sa kanyang pinakamahinang yugto na may breast milk at yakap ng ina. At pagkatapos ng 3 taon, sa ikatlong kaarawan ng bata, aalis ako, sabi ko, na parang hinihiwa ko ang aking puso. Pupunta ako sa malalayong lugar. Mawawala ako sa buhay mo at ng anak mo. Sa oras na iyon, ang bata ay matatag na at papasok na sa school at mas makakaya mo siyang alagaan. Hindi na ako makikialam sa iyo at hindi mo na ako hahanapin pa. Nanahimik si Gabriel. Tinitigan niya ako, tila nais basahin ang aking isip. Hindi niya siguro inasahan na gagawa ako ng isang napakalupit na offer sa sarili ko. Iiwanan mo ang anak mo? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Hindi ko siya iniiwan. Nagsasakripisyo ako para sa kanya. Ang mga luha ay dumaloy sa aking pisngi. Mas gusto kong umalis na masakit ang loob kaysa hilahin ang bata sa walang katapusang pag-aaway na ito. Mas mabuti para sa bata na magkaroon ng matatag na kinabukasan sa tabi ng kanyang makapangyarihang ama kaysa lumaki sa aming pag-aaway. Wala na akong lakas na maniwala sa pag-ibig mo at wala na akong lakas na makipag-away sa pamilya mo. Yumuko si Gabriel. Matagal siyang nag-isip, nakatikom ang kamay. Sige. Sa wakas, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Tinatanggap ko ang deal. 3 taon. May 3 taon tayo. Pumayag si Gabriel.
Ang agreement ay sinabi sa salita, ngunit ang bigat ay mas mabigat pa sa anumang legal na dokumento. Tumalikod ako at naglakad patungo sa aking silid. Ang bawat hakbang ay napakabigat. Kakatapos ko lang nagbigay ng death sentence sa aking puso. 3 taon. Mayroon akong 1095 araw para yakapin ang aking anak, amuyin ang kanyang pabango at panoorin siyang lumaki. Pagkatapos, magiging estranghero na ako. Binuksan ko ang pinto. Si Ambo ay gising na at naglalaro ng mag-isa sa kuna. Kumakaway siya ng kamay at paa niya. Nang makita niya ako, ngumiti siya ng malawak. Sa kanyang inosenteng ngiti, nasira ang aking puso. Anak, kinuha ko siya at mahigpit na niyakap. Inilibing ko ang aking mukha sa kanyang dibdib at umiyak ng husto. Paumanhin, paumanhin. Anak, ang aking iyak ay napigilan ng soundproof wall at hindi lumabas. Sa labas ng silid, nakaupo pa rin si Gabriel. Hindi siya nagbukas ng ilaw, kaya binalot siya ng kadiliman. Nagsindi siya ng sigarilyo. Ang pulang ilaw ay sumikat at lumubog sa dilim. Nanalo siya. Nakuha niya ang kanyang anak at nakuha niya ang aking pagsunod sa loob ng 3 taon. Nakamit niya ang lahat ng kanyang layunin tulad ng isang matagumpay na businessman. Ngunit bakit napakawalang laman ng kanyang puso? Tiningnan niya ang saradong pinto ng silid. Ang tanging liwanag sa malaki at malamig na bahay na ito ay ang mahinang ilaw mula sa night lamp na lumalabas sa siwang ng pinto. Napagtanto niya na nanalo siya sa lohika, ngunit natalo siya ng lubusan sa damdamin. Nakuha niya ang tao, ngunit nawala niya ang puso ng babaeng pinakamamahal niya. Nanatili siya hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa awa para sa bata, at itinakda niya ang kanyang pag-alis mula sa sandaling nagsimula siya. Ang ilaw ng penthouse na ito ay sisikat lamang sa loob ng 3 taon. Ito ay magsisilbing stage para sa play ng isang sirang pamilya, isang kaligayahan na ginawa para sa bata. Pinatay ni Gabriel ang sigarilyo. Sumandal siya sa silya at ipinikit ang kanyang mata. Isang mainit na luha ang tahimik na dumaloy mula sa kanyang mata. Marahil iyon ay luha ng kaligayahan.